Ayan po ang itsura dito ng mismong, ayan ang ating ipapapalit, 4,000 baht. O, ayan pa pala. Tignan nyo. 1, 2, 3. Wala ako nakikita ng mga parang coffee shop man lang. Grabe. Wala talagang ingay, guys. Hello friends! Another series, another travel destination to visit. At ngayon po, pupunta po tayo sa ating 14th country, which is ang Laos. And yes guys, nabasa niyo naman sa title. At ngayon, I'm so excited sa pagpunta dun sa bansa na yun kasi first time nga natin. At ngayon, nandito po tayo ngayon sa Don Mueang International Airport dahil from here sa Thailand, pupunta tayo doon sa Laos. Okay? So, hindi po tayo magti-take ng train dahil kapag sa train, medyo magkakosya ng longer time. At the same time, is mas comfortable kasi kapag ka plane. Okay? Kaya ngayon, let's go! Magpunta na tayo sa check-in area as we go and visit the country na kung saan laid back at pure nature. Let's go! Ayan, as you can see, nakapila na tayo ngayon and hindi ganoon kahaba. Counter na open, hindi tulad sa atin sa Pilipinas na kakaunti. Ito, medyo konting mahaba pero mabilis naman ang pila, kaya let's go na po. Oo nga pala, munting paalala, if ever po kung kayo ay meron kayong hawak na Philippine passport, tayo po ay visa free papunta sa Laos, mapa Vientiane pa yan or mismong Luang Prabang. Okay, so nakalagpas na tayo sa immigration plus yung security check nila and okay, wala tayong nangyaring aberya, walang tinanong, very smooth and at the same time, yun yung isa sa pinakamahabang pila na nakita ko sa international trip. Pero at the same time, ang bilis. Like wala pang 30 minutes ata yung proseso from there sa check-in counter tapos doon sa mismong immigration security check. Super bilis kasi napakadaming bukas. So I commend you, Don Mueang International Airport for that. Okay, pumunta na tayo ngayon sa Gate 5. Ayan po ang itsura dito ng mismong airport. So ayan, if ever kung naghahanap kayo ng mga kainan, ito ang makikita nyo here. Pause nyo lang. Diba? Ayan, meron tayong massage. Kaya lang, kulang na tayo sa time kasi mag-check-in na. Ay, board. Lang tayo ng pagkain kung may 7-Eleven dun sa mismong side na malapit sa boarding gate natin. Okay, friends. So, andito na ngayon tayo sa boarding gate. And actually, ang ating boarding ay 1 hour pa. So, napakaaga natin dito. And natutuwa ako, hindi siya talaga crowded. At ngayon, nag-research ako kung ano yung mismong parang other term nung Laos. Kasi diba lagi kapag nag-i-intro ako, merong also known as akong sinasabi. Ang also known as o yung other term or yung name ng Laos is Land of Million Elephants. So yun pala siya. Diba meron ako mga sinasabing Land of Diversity, parang mga ganyang level. So yung Laos yun. And ang mismong name talaga, Lansang, means Land of Million Elephants. So yun po ang ibig sabihin. Tapos, guys, itong pagpunta natin sa Laos ay pupuntahan natin ang dalawa sa kanilang major lugar, which is number 1 is Luang Prabang ngayon at number 2 is yung Vientiane. Pero yung Vientiane, dun tayo pa-exit. Okay? So ngayon, Luang Prabang po tayo, which is yung much laid back, yung much nature vibe at yung much hindi ganoon ka-progresibo. And yun din yung mga nababasa ko sa article. Tapos yung Vientiane naman, yun naman yung parang Manila nila o yung capital nila, okay? So yun, additional fun fact lang sa inyo. And actually, sa pagre-research ko nitong Laos, ang mga nakikita ko is laging sinasabi sa mga articles and even sa mga vlogs na underdeveloped daw. Underdeveloped daw yung lugar, like hindi pa daw ganoon kaganda yung economy. Tapos, walang mga famous fast food na talagang super dami. Tapos, even yung mga 7-Eleven, hindi ganoon kadami. So, yun ang magiging challenge sa atin ngayon. Dahil, friends, dito sa mismong kaganapan ngayon, ay parang new to me. Yung ganun klaseng walang Grab, walang 7-Eleven, na aasahan mo kapag nagugutom ka, kundi sa mga local restos, which is good. At least, mapupuntahan natin yung mga ganung level. So, yun. Excited ako kung ano ang mangyayari sa 1 week natin stay sa Laos. And sana magstay kayo hanggang dulo. Kasi episode 1 pa lang to. Dami ko sinabi, no? Kasi ang tagal ng boarding eh. So nga pala, sasabihin ko din sa inyo na ako po ay nag-avail po ako ng eSIM sa trip.com. And yes, hindi ako nag-avail this time sa Klook dahil kukunti lang yung availability. Like yung mga gusto kong offers is wala gaano kay Klook. And itong na-avail ko sa trip.com, 15 gig for 10 days. Tapos, ang presyo lang niya is 280 plus. O, diba? Ang mura. So, yung link ilalagay ko sa ibaba. O, diba? Sinasabi ko pa guys sa inyo. So, friends, please bear with me. Kasi unti-unti nating babaguhin ang ating pagtawag. Nasanay kasi tayo over the past few years na sa video ay tawag natin, guys. Gusto ko kasi friends ang itawag eh. Parang gusto ko lang palitan yung guys. Ewan ko, kung tutuloy-tuloy ko. Feeling ko tutuloy ko naman. Kasi gusto ko talagang tawag yung friends.
Para friends lang din yung usapan natin, ganyang level. That's the point. Okay, ayan na tayo. Boarding time. Let's go. Ayan, let's go. FD1030 Luang Prabang. Okay guys, so nakasakay na tayo ngayon dito sa plane. And actually, naghihintay na lang tayo bago tayo umalis. So, ang flight from here sa Bangkok going to Luang Prabang is 1 hour and 45 minutes. And ayan, as you can see, ito ang itsura sa Don Mueang runway. Alam nyo, lagi kapag nag-vlog ako, one of my most loved, I mean yung pinaka-gusto ko na episode is usually yung first episode, lalo na kapag first time ko sa isang lugar dahil ini-explore natin yung mismong airport. Like gusto kong makita kung saan doon bibili ng mga SIM card, if ever kung physical SIM card yung gusto nyo, tapos kung saan doon mag-withdraw, ganyan. So pag-iisipan ko mabuti kung magkano i-withdraw ko kasi kapag nagre-research ako, tapos kapag nanonood ako ng mga mismong mga vlogs is sa Luang Prabang or sa mismong Lao, wait, ayun sa mismong Lao is mura lang. Like, sa Southeast Asia, isa yung Luang Prabang and even yung Lao, sa pinakamura, Cambodia, ganyan. Then, nung napunta ko sa Cambodia, oo nga, mura nga pala siya. Pero sa Lao, hindi ko pa alam. Pero so far kasi, kapag titignan ko sa mga expenses, parang Thailand, Taiwan, ganyan yung mga pinaka-namumurahan ko. So ngayon, tignan natin kung mura nga pa talaga dito. Okay guys, welcome and finally andito na tayo ngayon sa ating 14th country sa Lao. Okay, so ngayon I'm ready to explore Luang Prabang. And actually mamaya sa end ng video na to i-explain ko sa inyo yung mga kaganapan kasi may mga form na binigay sa akin, ganyan. So abangan nyo po. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon pa lang, in-expect ko na parang bukid ang itsura nito sa atin guys. Kasi actually, yung Luang Prabang, kapag ka nasa taas kayo ng ere, para siyang Nueva Ecija, guys. Though, hindi naman yung Nueva Ecija ang city center. Yung mismong province part talaga. Puro bundok. Yung mga bahay, parang kubo-kubo. Ganong level. So, parang feeling ko, magi-struggle tayo dito maghanap ng mga kakaibang mga store. Gets niyo yung point ko? So, yun po, medyo mahirap. Ayan. Tingnan nyo. Welcome, Luang Prabang, Lao. Oh, immigration na pala agad. Ayan, so nakalagpas na po tayo dun sa immigration. So yung immigration ito, itong side na to, kung nakikita nyo. So ito po, ayun yung itsura ng mismong baggage claim area. And tignan nyo, very simple lang. Tapos mga ibang bag nandito nasa baba. Like actually itong maleta ko nandyan, inilagay nila dito sa ibaba. So hinahanap ko nandun pala. So if ever yan yung dapat yung expect sa baggage claim area. Alam nyo actually very maliit lang tong mismong airport. Plus yung Loka, hindi ako makapag-Loka. Yung Loka parang Grab nila dito at Uber. Tapos yung InDrive naman hindi available dito sa Luang Prabang. Sa Vientiane lang available. So yan, meron dito ang customs, ayun may ads dyan. Tapos may currency exchange dito. Tapos ito nakikita niya may rent a car. Tapos may need a car something. Tapos ayun na, bilihan ng SIM card if ever. Hello! Ayun na, SIM card. Ang daming mga bilihan ng SIM card dito. Tapos ito, bilihan to ng mga pasalubong agad. Ang bilis. So yan po. Ngayon, ang gagawin natin ay maghahanap tayo ng ATM. Kasi wala akong nakikita ATM dito. Ito yung departures. Ito yung departures. Ganito yung itsura. Like, ang liit lang nung airport. Oh my god, nawalan pa ng kuryente. Saktong nag-video ako. Tapos guys, tingnan nyo, wala talagang ATM. So grabe, ngayon lang ako nakakita ng airport na walang ATM. Buti na lang meron tayong mga cash na pwede ipapalit dito. Kasi usually, mas preferred ko yung withdraw ako doon sa mismong ATM machine. Though, wala nga dito. So, kailangan natin gastusin ang ating natitirang mga pera. Papapalit natin sa pera nila. Excuse me. How much usually going to my hotel? Yeah, wait. I'll check first. My hotel is this one. 8,000. 8,000? Dito tayo magpa-exchange ng money sa currency exchange na to. So, papapalit natin yung mga natitira pa nating baht. Meron kasi akong mga USD, tapos meron din naman ako mga baht. Kaya lang ngayon kasi, wala naman akong mga upcoming trip papuntang Thailand ulit. So, parang feeling ko, yung baht na lang ang papapalit ko kumpara sa USD. Kasi mas importante sa akin yung USD para sa mga susunod naman nating bansa. So, magpapalit tayo ng siguro 4,000 baht. Kasi madami pa tayong baht na natitira dito eh. Tapos, nakakatuwa yung taxi service nila dito sa mismong airport. Hindi siya scam ha. Like, hindi overpriced. Like, yung mismong taxi
taxi from here sa airport going to our hotel is 80,000 kip lang. Tapos, nung kinonvert ko, ito yung conversion ng Lao kip. Papakita ko sa inyo, 80,000 kip. So, parang 200 plus pesos lang sa atin. Plus, so far, sa mga nakita ko ng currency exchange, ito yung parang tipong, parang feeling ko, ang ganda na hindi ako may scam, ganyan level. Kaya okay to. So, according dito sa conversion natin, yung 4,000 baht, ayan, nakikita nyo, katumbas niya sa peso is 6,500, 13 pesos. Tapos sa Lao kip, 2.5 million. So, yun yung ating ipapa-withdraw. Ayan yung mga conversion dito sa app. Ayan ang ating ipapapalit, 4,000 baht. Hello, how much is your rate for Thai baht? Oh, this one. Okay, 4,000 baht. And I will write all my details here. Ah, signature. Okay. So, kailangan guys ito yung signature, tas name, Paul, Ivan. Oh, 2 points. Okay, okay. Good, good. Thank you. So guys, ayan yung mga rates dito. Para makita nyo. Pause nyo na lang ah. Ayan yung rates. Okay, at least, pause nyo ha. Guys, tignan nyo, mas malaki makukuha ko dito. 2.6 million nandito. Di ba 2.5 lang yung nasa app natin? Grabe. Galing ha, parang kumita pa ako. Okay guys, tara na. Nakuha na natin lahat. Pati yung pera nakuha na natin. So, mag-taxi service na tayo. Okay guys, so ito yung presyo ng taxi service nila. So, i-pause nyo na lang. 80,000 keep tayo. Guys, tignan nyo, meron palang ATM dito sa labas. Nagpamani exchange ako sa loob. Meron mo pala dito sa labas. So, lumabas kayo. Meron ditong LDB Bank. Tapos, meron ditong BFL. Okay? So, re-research ko. Tapos, ilalagay ko as text kung ano yung best dyan sa dalawa na yan. Okay? Grabe. Kasi kanina bawal daw lumabas. Sabi nung guard doon. Kaya hindi naman ako lumabas. So, ayoko na mag-take risk. Kasi wala akong pera. Nalalabas ako ng mismo airport. Hindi ako makakapasok. Nagpa-exchange na ako. Pero okay lang. Okay lang sa akin. Oh, ayan pa pala. Tignan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nyo? 5 po ang ATM machine na nandito sa labas. Pero okay lang. Ayan, so nakasakay na po tayo. Ito pala yung sinasabi nila na van. Ito yung mga nakikita ko sa mga ibang nababasa ko at mga short TikTok. So, nasa van po tayo. Hindi po tayo sa taxi. Pero taxi kasi nakalagay lang. So, mura na rin siya for its price. Kaya, no pagsisisi, diba? Okay na rin. Oo nga pala, additional fun fact. Bawal nga pala mag-yosi sa loob ng mismong airport. Kundi kakasuhan kayo. Also, yung e-cigarette sa vape dito, bawal, banned. Kapag nakitaan na meron kayo doon, huhulihin kayo ng pulis. Okay? So, siguro pagka magtatailan kayo, iwan nyo na doon yung disposable na meron kayo, ganyan. Pero dito, bawal yung dalhin. Bawal. Ayun guys, tignan nyo. Nasa daan tayo, papunta sa hotel ko. Tignan nyo naman guys. Wala ako nakikita ng mga parang coffee shop man lang or kung ano. Para ako nasa Nueva Ecija talaga. Ganong level. Parang ganong level yung nakikita ko. Though, mas ano pa nga to eh, mas more on nature. And so finally, nakarating na tayo sa ating hotel. Grabe talaga. Iba yung vibe dito sa Lao. Gusto ko siya. Gusto ko yung vibe dito, yung tipong parang, alam niyo yung parang more on nature talaga. Tapos ang tahimik, ang peaceful. Para siyang, hindi ko maihambing sa Siargao. Kasi Siargao kasi parang beach yun. Tapos surfing. Ito parang, ganun yung vibe niya. Pero walang activities. Gets nyo? So, ayan yung hotel ko. And sa separate vlog ko na lang ipapakita sa inyo itong hotel natin. Now, papakita ko na muna sa inyo kung ano yung mga experiences ko. I-explain ko sa inyo experiences ko ngayong whole day, ngayong first full day, ngayong first day, and kung ano pa ba yung mga pwede nating magawa mamayang gabi, di ba? Okay guys, so ngayon, isasama ko na muna kayo sa paglalakad ko dito. And actually, mamaya ko sa inyo sasabihin yung pinaka first impression, first lapag ko dito sa Lao. Kakain na muna ako ng dinner. At alam nyo, ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa inyo, as a person na takot sa aso. Guys, ang daming aso dito sa kalye. Pero yung fear ko, fina-factor ko. Ay, fear factor. Inaano ko guys, alam niyo yun, hindi pwedeng hindi ako lumabas kasi wala naman ako makikita dito. Pero napakadaming aso sa kalye. So, hindi ko na lang sila pinapansin. Sa Luang Prabang to ha. Hindi to sa Vientiane. Tapos, ganyan yung store, itsura ng mga store dito. Like, ganyan yung mga signage. Grabe, napakatahimik na lugar nito. Nakakatawa talaga. Very peaceful. Grabe. Wala talagang ingay guys. Like literally. Please, kailangan ko na po ng restaurant. Nagugutom na po ako. Ba't wala man lang ka-restaurant dito? Ayan, finally may nakita tayo. Pero mag-check na muna tayo. Ah, okay. Ang mura lang ng mga price ng pagkain. Oh. Joke lang, it's a prank. Ang mahal pala. 80,000 kip. So, ibig sabihin 200 plus yun. Fried rice lang with chicken. Mahal din. Maghanap pa tayo. Okay, so binalikan natin yung nakita natin kanina. So, dito tayo ngayon sa Bamboo Tree Vatsin Restaurant. So, yan. Actually, nakita ko na to sa Google Maps. Though, hindi ko lang siya inistapan agad kasi syempre, kailangan ko tingnan yung mga iba, diba? Kaya lang kasi mga kalapit ng ating hotel ay puro mga wine, beer, bar, ganyan. So, parang ito yung tipong feeling ko ay malapit sa atin. Kasi hindi naman tayo magaganon eh.
So ngayon, umorder na tayo dito ng soft meal at hard meal in between. Kasi ano po to, ano natin to, dinner and lunch. Kasi kanina kumain lang tayo naman ng umaga bago tayo mag-flight. So, let's eat. Ito yung menu nila, if ever, kung gusto nyo makita. Ayan. O, diba? Pause nyo na lang, ha? Our Lao food menu. So, yan po. Oh, parang gusto ko ngayon mag-soft drinks. Kahit di ako nagsa-soft drinks na. Ba yan? So, andito na nga tayo sa loob, diba? So, kino-convert ko sa pera natin. Ayun, may free nga pala sila ng mga banana chips. Kino-convert ko. So, sa atin, parang mga 300 pesos yung mismong pagkain dito. Kala ko ba mura sa Lao? O mahal lang to kinainan ko? Hindi ko alam. So, parang gusto kong kumain nung mismong specialty nila, which is yung pork sausage plus jobong. Hindi ko lang alam kung ano yun. Yun daw yung bestseller dito. Tsaka, yung fried chicken, pork basil, or fried pork with basil. Pero kasi 300 yun, 300 na naman yung isa. Tingin nyo ba worth it? Na-order tayo ng dalawang food. Tingin nyo worth it? Feeling ko naman worth it. Isipin ko kumain ako lunch at dinner. Kaya lang yung pocket money natin during the whole Lao trip, parang sinasakto ko lang ng 6,500 eh. Kasi yun lang din pinapalit ko. Sige nga, yaan mo na. Ngayon lang naman, magtitipid na tayo sa mga susunod na araw. Ayan ang ating food. Tignan nyo. Kaya naman pala mahal, guys. Ay, may presentation pa. Ito ang kanyang rice. Nakakatawa. O, tignan nyo, meron pang smile. Tapos may egg. Tapos, okay, let's go. Kumain na tayo. Sakto, nagsiset na yung sun. Okay? So, tikman na natin. Ang sarap. Yan naman pala mahal. Ang lambot. Like, ang juicy ng pork. Mararamdaman mo yung mismong juiciness niya. Ang sarap. Yung medyo maalat-alat. Yung timpla niya, ang sarap. Ano kasi ito yung pork basil something eh. With egg. Pero, grabe naman ang kanilang kanin. Hanggang lalamunan ko lang. Ang onte. Ganito ba kumain ng mga Tagalaw, kuya? Ate, super diet kayo. Egg. Sarap. Love it. Tapos, guys, paborito ko kasi sa itdog if ever. Yung crunching paligid. Share ko lang. Fun fact about me. Tapos, ayan ang kanilang mango shake. Ang sarap. Yummy. Kaya lang, hindi siya hinog. Maasim. This different kind of taste. Ayan, umorder ako ng rice. Ulit. Kasi hindi talaga kaya ng aking lalamunan yung ganong kaunting rice. 20,000 keep po ito. So, yung conversion nalagay ko na sa screen. Okay, nakabalik na tayo ngayon dito sa ating hotel room. Pero, syempre, bago ako magsimula, gusto ko lang pangunahan kayo na ito pong part na to, hahatiin ko sa dalawa. Una is yung experience natin sa mismong from there sa Bangkok, going here sa hotel. At yung pangalawa naman is yung first impressions natin naman sa Lao, okay? So, ganito ang nangyari. Yung from there mismo sa Bangkok, okay siya, smooth, walang tinanong, walang kung ano-anong mga kaartihan na mga nangyari, may mga interrogation, walang ganyang nangyari. Super smooth doon sa Bangkok part. Pagdating ko naman dito is okay na okay. So, if ever guys, kapag kayo pupunta kayo by plane, hindi ko alam kapag ka by train or by bus, okay? So, ito pong sasabihin ko sa inyo, ang knowledge ko is by plane lang dahil airplane lang talaga ang sinakyan ko, okay? So, from there sa airplane, nagpapamigay na agad si AirAsia FAs ng ganito. Ayan. Nagpapamigay na sila nung mismong parang papel na yan na kung saan, ano yan, connected yung dalawang paper pero meron siyang hatian, yung isa pang arrival, yung isa pang departure. Ang gagawin nyo is fill outan nyo parehas. Like yung arrival, susulatan nyo ng mga infos, ganyan. Basic infos lang naman. Tapos yung departure, basic infos din. Sa arrival, nakalagay kung saan kayo i-enter, which is sa atin, Luang Prabang. Tapos yung departure naman, ang ilalagay ko doon is Vientiane. Okay? Ang mangyari sa immigration pagdating, so doon sa arrival is ibibigay na agad sa immigration. Tapos yung sa departure is kailangan iipit nyo daw muna sa passport. Then, kapag aalis na kayo ng bansa ay kukunin. So, wag nyong iwawala yon, okay? At paglabas doon sa mismong immigration area, syempre kinuha ko na yung maleta ko, nakita nyo naman. And aking what do you call this, ang aking feedback doon sa parang kuha na nila ng maleta, medyo magulo. Medyo magulo yung kuha na nila ng maleta. Like, nag-iipon-ipon doon, tapos may mga maleta, mga nasa sahig. Ewan ko kung bakit nila inilalagay doon. Ganyan. So, yung akin, doon ko nakita sa walang, hindi doon sa belt, nakalapag na yung maleta ko. Ganong level. So, after nun is lumabas na. Then, makikita nyo agad yung currency exchange na pinag-exchange natin. Then, paglabas doon, madami nagbebenta ng easy, madami nagbebenta ng mga physical SIM, madami mga nagbebenta ng pasalubungan. Pero ako po, ang aking ginawa ay bumili nga ako sa trip.com. Okay? So, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba. Okay? And wala tayong code dyan sa trip.com if ever. And so far kasi nag-canvas ako, pinakamura sa trip.com yung eSIM. Okay? Then,
nagtingin-tingin din ako ng mga physical SIM, ganyan. Pero sinabi ko, gusto ko kasi is yung madali na lang. Saka eSIM capable naman po ang cellphone natin. Kaya okay na okay. Madali na lang siya. And ang in-avail ko po ay 15 gig na valid siya for 10 days. Then 280 plus lang yung mismong halaga nun. Ilalagay ko na lang yung presyo dito sa screen. So, after that, nagpunta ako dun sa taxi service nila na area. And actually, hindi ako nag-expect na mura yung mismong taxi service area kasi usually kapag ka nasa ibang bansa kayo, mahal yung ganyan. Pero nung nagtanong ako, alam nyo ba, 80,000 kip lang. So, ito yung conversion ng kip na 80,000 to peso. Nagulat ako dahil yung 80,000 na yun, 200 plus pesos lang kapag ka i-convert nyo. And napakamura na nun. Like sa mga taxi service na nasa airport. So, pwedeng-pwede na siya kasi doon sa mismong airport ng Luang Prabang, hindi kayo makaka-access doon ng InDrive, hindi kayo makaka-access doon ng Loka, ganyan. So, yun po ang nangyari. So, in-avail ko siya. Paglabas, ayun, nakita ko na hindi pala siya taxi. Taxi service lang nakapangalan. So, medyo scam yung part na yun. Taxi service yung nakalagay, pero van pala. Sa van ako isinakay. Which is okay lang din naman kasi solo naman yung harapan. I mean, sa harapan ako nakaupo. Ganyan, and mabilis naman. So, okay na din. So, yung service nila na yun, okay siya sa akin. Yung price, okay. Hindi din naman ganun kalapitan tong hotel na pinili ko sa mismong airport. Kaya okay lang din talaga. Yun nga lang, dapat sinabi nila, van service, hindi taxi service yung nakalagay, di ba? Kung nakita nyo doon sa mga previous clip, is yun yung nangyari nga, di ba? Tapos, di ba sinasabi ko sa inyo, available yung Loka dito. Yung Loka, parang Grab po nila yung Loka and Uber. And, hindi ako makapag-register. Alam ko na may Loka, pero hindi ako makapag-register dahil ine-enter ko yung valid kong Thai eSIM na kinuha ko dun sa Thailand, hindi gumagana, hindi nagsisend ng OTP. In-enter ko yung Philippine number, hindi din nagsisend ng OTP. Yung eSIM naman na binili kasi natin sa trip.com, wala namang number. Hindi ko malaman kung ano yung number nun kasi wala namang sinend sa akin or kung ano pa man yan. Kahit sa mismong cellphone ko, hindi ko makita. So, wala. In short, hindi ako nakapag-register sa Loka. And buti na lang dito ay meron tayong tour na binook. Tapos, i-DIY natin yung mga ibang kaganapan dito na by walking lang. So, maglalakad lang tayo. Kaya, okay lang din. Kasi, yun nga. Itong lugar ng Luang Prabang, parang puro walking distance lang din naman yung paligid. And aside from that is, parang mas advisable din maglakad dito. Para for a change naman kumpara sa mga previous trips natin, di ba? Okay, so this part naman, ibibigay ko naman sa inyo yung first impression ko sa Luang Prabang, okay? So, hindi ko alam kasi yung Vientiane kung ano itsura niya or in general yung buong Lao kasi kung ano pa lang yung nakita ko right from the part na papalanding yung aeroplano, yun ang sasabihin ko, okay? So, number one, tulad ng sinabi ko dun sa previous clip, parang bukid-bukid talaga tong Luang Prabang. And tama din yung mga nababasa ko at mga nakikita ko mga short videos na yung tipong hindi siya guys ganun ka-highly urbanized. Which is yun din naman ang ine-expect ko before at yun din naman talaga yung nakita ko ngayon. And from there mismo sa air, kapag kapababa na ganyan yung aeroplano, makikita nyo na yung mga bahay ay wala kayong makikita mga modernong bahay. May mga moderno siguro pero siguro hindi ko siya nakita ganyan. Don't get me wrong, okay? Kasi ang mga nakita ko lang is yung puro parang mga kubo-kubong bahay, mga ganyan. Tapos puro mga kahoy-kahoy na bahay, parang ganitong kahoy naman. Yung tipo mga ganyang level naman na kahoy-kahoy na style. So, ganyan po yung mga nakita ko. And aside from that, nakita ko na hindi ganoon ka-modern lahat. Aside from sa style, is yung mismong airport nila, maliit din, ganyang level. Tapos, basta parang meron ako nakikitang kulang, to be honest, na tingin ko, totoo din ang sinasabi ng mga ibang vloggers and vloggers talaga, na underdeveloped pa talaga tong Luang Prabang area. And, nagiging honest lang din ako sa mga nakikita ko na so far, alam kong hindi dapat ikinukumpara sa iba, pero kung ikukumpara ko kasi sa lahat ng mga Southeast Asian countries na napuntahan ko, itong Lao o ang Luang Prabang ang pinaka-simple, ang wala akong nakitang mga building, mga ganyang level, which is for sure naman is sooner magkakaroon na din kasi unti-unti na meron ng mga railway dito na dine-develop yung Lao China, ganyan. Tapos yung mga nagdudugtong-dugtong. So parang feeling ko sooner naman magkakaroon na. Pero for now, yun ang first impression ko. Aside from that is kung ano yung expectation ko, di ba merong expectation versus reality? Yung expectation, yun din talaga yung reality. Kaya hindi din ako nagulat. I mean, nasabi ko ba kanina na medyo nagulat ako sa part? Pero parang hindi ako nagulat na shock na, ay, ganito pala, maganda pala na parang meron palang ganitong mga style, may mga ganito, may 7-Eleven pala, ganyan. Wala ako nakita, guys. Tapos, ngayong gabi, di ba, nung nakita nyo doon sa previous clips, kumain ako. Nilakad ko pa ng bahagya. Like, lumakad pa ako ng malayo-layo dito sa hotel. Tinignan ko kung anong mga pwede pang mabilan. Guys,
wala ako nakita na talagang mga resto na malaking resto. Wala din ako nakitang resto na double floor. Wala din ako nakita na kung ano-ano pa man na mga taxi. Wala ako nakikitang mga tricycle. May tuk-tuk ako nakikita. Pero alam niyo yung point na yun na talagang mostly lahat ng tao dito naglalakad din talaga. And feeling ko yun din yung magiging reason na ma-force tayo dito na maglakad, which is okay lang din naman kasi hindi siya mukhang mainit. Tingin ko one of the factors kasi nagpunta tayo dito na medyo rainy, kaya feeling ko mapupunta natin yung night market by means of walking lang, and buti na lang may dala tayong umbrella. And parang feeling ko hindi kasi ako lumalabas ngayong gabi kasi first night lang naman pa naman natin, is parang feeling ko malamok. Kasi napakadaming parang napakadaming parang mga dahon-dahon, mga puno-puno, mga ganyang level, na kung saan makikita nyo din yun pagka nagpunta kayo dito. And mas detalyado at mas komprehensibo yung sasabihin ko sa inyo sa mga susunod na araw kapag ka talaga na-explore ko na yung lugar. Kasi ngayon ang nakita ko lang talaga daan from dun sa airport papunta dito, tapos konting libot lang dito sa surroundings itong hotel, which is ito yung isa sa mga sikat na main street na kung saan tinatawag nila nung kausap ko yung mismong receptionist. So, ganong level. Okay? So, yun pa lang naman. So, kung i-rate ko siya, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, itong Luang Prabang yung pinaka-least developed part na nakita ko so far sa buong travel history ko, which is understandable naman. Ina-explain ko lang sa inyo na yun po ang aking na-experience, yun ang aking nakita at na-obserba. And kayo, ewan ko kung ano ang ma-obserba nyo, pero I'm just being honest, okay? And feeling ko naman, doon sa Vientiane, kasi nakakapanood din ako ng mga vlogs sa TikTok about that, is doon, mas progressive na, mas highly urbanized na kahit papano, ganyang level. Pero itong Luang Prabang, ang dapat nyo pong expect dito, medyo bukid-bukid pa siya. Parang probinsya nga siya. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, parang siya Nueva Ecija, which is kung saan ako galing sa Pilipinas, na kung saan ako nagmumula, yung tipong parang mabundok-bundukan. Kung aware kayo sa Gabaldon, sa Dingalan, Aurora, ganyan, yung vibe na binibigay nito for me, itong Luang Prabang. Okay? So, hindi ko kasi alam kung ano yung mga ibang lugar na maihahambing, pero since ako po ay taga Nueva Ecija, search kayo sa Google, Gabaldon, Nueva Ecija, i-search nyo to, at i-search nyo din yung Dingalan, Aurora. Yun yung parang closest na parang tingin ko na pwedeng maihambing na kamukha nitong Luang Prabang. Okay? So, abangan nyo pa ang mga susunod kong vlogs about dito sa Lao adventure natin kasi super dami pa ng videos na ipapakita ko sa episode 1 pa lang to. Okay? So, again, maraming salamat. I-follow nyo ako sa aking Instagram account. Kung meron kayong gustong sabihin questions, kung meron kayong gustong itanong, is i-DM nyo lang ako dyan. Sumasagot po ako dyan. Okay? Again, thank you so much. So, yun lang. Thanks!